Tara, silipin natin itong bagong utangan na madadownload natin sa Play Store. Ito si Loanmate. Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong po ang inyong pag-share. At para updated sa mga honest online loan na previews, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ulitin ko, hindi ko kayo hinihikayat. Ako po sumisilip lamang at nagre-review kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningin para magkaroon ako sa inyo ng tamang expectations at tamang information na may babahagi at may share sa inyo. Okay? At isa pa, hindi rin po ako nangungonsente na huwag magbayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang-utang ay responsibilidad at dapat nating tupdin. Okay, then, pasok tayo. Tingnan natin si Loanmate, Trusted Cash Loan. Pero, itong si Loanmate, under siya ni Gulzara Lending Investor Corporation. Familiar na kayo, di ba? Bago lang siya, updated on January 20, 2026. Okay, updated siya. Tapos, ang taas na kanyang ratings, 4.8. Pero itong si Gulzara, shortcut lang tayo ng konti, ay hindi po registered o kasali sa list of recorded online lending platform ng SEC. Dahil itong si Gulzara ay si GZ Lend Investor, lending investor. Tapos, nagpalit sa Ulen at ngayon, bagong pangalan lang po siya, Loanmate. Pero dahil nagre-review po tayo dito sa ating channel, ay susubukan pa rin nating applyan. Then, pasok tayo. Kumukuha siya ng information collection policy, SMS information, picture information, agree tayo, location, then camera. Agree. Nagbibigay daw siya ng 50,000 maximum loan amount. Ba, laki ha, ganda ng bigayan. Okay, pasok. At meron daw siyang repayment term na 91 days mahigit at meron siyang 0.05% per day. Sabi niya, apply tayo. Then, syempre, basic information. Yung mga kailangan, yung mga personal information na ibibigay natin na kailangan ng isang lending app o ng isang lending company. Siyempre, yung know your client. Okay? Tapos, yung mga kailangan niya, yung mga contact information, work information, like the industry, kung ano yung pinagtatrabahuhan mo, kung ano yung trabaho mo, di ba? Yun po. Then, ano mga industry niya is the computer, software services, entertainment, financial services, government, hotel and restaurant services, household employees, manufacturing, inventory, medical health service, community, school and personal services, public relations, real estate, rental services, sales, marketing, advertising, science and technology services, transportation and communication and services, and other. Then doon tayo sa other dahil wala rito pumasok doon sa aking ilalagay. Then the payroll period, ako nilalagay ko kasi once per month dahil nga ginagamit ko yung aking income dito sa mga social media na aking nakukuha. Then, nilagay ko is monthly income ko is nasa 10,000. Ano lang, estimated lang, 7 to 10. Hindi naman talaga as in 10,000 yun, no? Then, employment status, full-time, part-time, freelance work, retired, business owner, and unemployed, at student. Pwede po yung mga retired, yung mga may-ari ng negosyo, unemployed, tsaka estudyante, pwede po. At syempre, ilalagay ko yung unemployed. Okay? Tapos, kumukuha po siya ng 3 reference contact sa atin. Then, bigay natin. Then, ayan na, magre-request siya na mag-allow dito sa ating mga SMS messages. Then, hihingi po siya ng ID. Syempre, mas malaki yung offer o yung mas malaki yung pag-asa raw na mag-loan ka o ma-approve ka kapag ang mga ID mo ay ito. National ID, driver's license, UMID card, passport, PhilHealth ID, TIN card, SSS card, postal ID, at saka voter's ID. Yun po. Then, pasok na po siya sa ating withdrawal account. May number na ako sa kanya kasi nga, nasubukan ko na po dati si GZLen, tsaka si Ulen. Kaya meron na akong automatic na e-wallet sa kanya at may number na ako, takpang ko lang. Okay? Then, ang offer niya sa akin is 4,000 daw yung select your loan amount. 1,000 hanggang 4,000 na pwede niyang ipautang sa akin. So, tinignan ko yung loan term. 7 days times 2. Bali, sabihin,
hahatiin sa dalawa itong 4,000. Yun nga lang, ang hulog mo sa 7 days, after that, kung ma-approve ako, yung unang hulog ko is 2,399 sa February 24, no? Yung nakaraan ko pa lang ito sinubukan eh. Pang 7 days yung February 24, bali 24 plus 24, yung hahatiin natin yung dalawang 7 days, is lalabas na nasa 4,800, which is 20%. Di ba? Tama, mali? Tama. Kasi, sa pagkakaalam ko, is, yun ang ano niya, parang, di ko lang sure kung buong matatanggap ito. Okay? Basta, ang babayaran mo siya sa loob ng 7 days, sa dalawang term is 2,4 at 2,4. May piso pa nga kasi binawas lang yung 2,399 eh. Kaya sinakto ko na lang na 2,4 para mas madaling kwentahin. Okay, then, tinignan ko, yun lang talaga yung lumalabas na repayment details. Then, tinry ko yung 1,000. Ang babayaran ko sa kanya every 7 days is 600 at 600 do. 1,200 every, balik sa buong payment terms. So, 20% talaga. Medyo mababa ng konti. Hindi katulad sa iba. Pero, yung mga nauna kasing ola nito, yung GZLEN tsaka yung ULEN, parang nasa 40% yata yun dati. Hindi ko na maalala. Medyo matagal ko na sinubukan. Sinilip ko lang itong si Loanmate. Then, tinry ko. Sinubukan ko yung click to get cash. Hindi ko na sinubukan yung 7 days at 3 terms kasi mas malaki yung babayaran ninyo. Pagiging, siya, almost 1,600. Kaya yung sa 1,000. Kaya hindi ko na tiniray. Doon tayo sa mas katotohanan. Then, humihingi po siya ng stars, 5 star. Kaya pala laki ng kanyang ratings kasi pag humingi ka, mas malaki raw yung chance na ma-approve ka. Sabi niya. Sinubukan ko lang, tinry ko lang. Then, ayun, after ilang minuto lang, ang bilis niya mag-fade. So, ibig sabihin, reject po tayo mga kadyani. So, sana nakatulong sa inyong video. Paalaala lang ha, hindi ko po kayo hinhi kahit mangutang dito. Ito po ay wala sa list ng recorded online lending platform. Itong si Loanmate, maging maingat kayo bago kayo umutang dito. So, sana nakatulong ang video ito sa aking pagbibigay ng isang honest online reviews. Marami pong salamat sa ulitin.